Naniniwala ka na ba, Tomas, sapagkat nakita mo ako? Ang sabi ni Jesus, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sa kanyang pagpapakita sa mga alagad, ibinigay ni Jesus ang misyon na nagsasabi sa kanila na kung paanong isinugo siya ng Ama ay gayon din ang pagpapadala niya sa kanila. Dalawang bagay ang sinasabi dito. Una, ang misyon na ibinigay kay Jesus ng kanyang Ama ay ipinapasa na sa kanila. Inatasan niya ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga disipulo at ang kanilang apostolikong paghalili upang ipagpatuloy ang gawain ng banal na kaligtasan na natupad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Dapat nilang gawin ang gawaing tulad ng ginawa ni Jesus, ipahayag ang kaparehong mensahe at ipahayag ang parehong pangitain. At gagawin nila iyon sa paraan ng kanilang pamumuhay bilang isang pangkat. Ito ay mahalagang isang corporate mission. Pangalawa, ang misyon na iyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkadisipulo. Sila ay tinawag na mamuhay tulad ni Jesus at humikayat sa iba na ibahagi ang kanilang personal na karanasan sa pagkilala at pagmamahal kay Jesus, at gayon din ang pagmamahal sa Kanya. Ngayon ay mayroon silang misyon na ipalaganap ang pag-ibig ni Jesus, bumuo ng isang komunidad at ipagdiwang ang Eukaristiya. Pinagtibay sila ngayon ni Jesus sa kanilang misyon. Binigyan sila at inihinga sa kanila ang banal na Espiritu, at gayon din ang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Mayroon silang higit na kapangyarihang makipagkasundo at ang espesyal na gawain na akayin sila kay Jesus. Tiyak na ang kapangyarihang ito ay higit pa sa sakramento ng pakikipagkasundo. Nang magpakita si Jesus sa mga alagad sa unang pagkakataon, 10 lamang ang naroroon. Sinabi sa atin na sa ilang kadahilanan, ang isa sa mga disipulo na si Tomas ay wala sa pinangyarihan ng pagkakataong iyon. Ang dahilan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pakikipagtagpo niya kay Jesus na muling nabuhay. Tumanggi siyang maniwala na ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay at naroroon sa kanyang mga kasama. Gusto niyang makita sa sarili niyang mga mata ang ilang hindi maikakailang patunay ng kanyang presensya. Personal na gustong makatagpo ni Tomas si Jesus upang maniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi natin maikakaila na maitanong sa sandaling ito kung talagang nagdududa si Tomas o kung ang ibang mga alagad ay napuno ng pagdududa. Sa simula pa lang ay tila siya ay talagang isang tao ng pananampalataya. Nang sabihin nila sa kanya na si Jesus ay nabuhay at nagpakita sa kanila, nagulat siya na maaari pa rin silang manatili sa pagtatago. Siya ay isang matapang na tao at sa pagkamatay ni Lazarus ay hayagang sinabi na tayo ay sumama kay Jesus at mamatay kasama niya. Pakiramdam niya kung talagang nakita nila si Jesus ay talagang isisigaw sila ng malakas na magsasabi sa mundo na si Jesus ay nabuhay. Gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo, nagpakita si Jesus pagkaraan ng isang linggo, kaparehong araw din ng linggo, at kasama nila na naghahangad ng kapayapaan sa kanila.
Pagkatapos ay tinawag ni Jesus si Tomas at hinamon siya na ilagay ang kanyang daliri sa kanyang mga sugat at kamay sa kanyang tagiliran. Hindi sinasabi sa atin ng kasulatan kung kailangan pang hawakan ni Tomas si Jesus o hindi. Ang sinasabi nito sa atin ay nabuksan ang mga mata ni Tomas at nagpahayag ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakatunay na katibayan na kailangan ni Tomas upang patunayan sa kanya na ang pagkakaibigang tinamasa niya kay Jesus sa nakalipas na 3 taon ay tunay na pakikipagkaibigan sa Diyos na nagkatawang tao. Sa sandaling iyon, tiyak na nabigla at nagtataka si Tomas. Sa pagtatapos ng kaganapang ito, pinahahalagahan ni Jesus si Tomas sa kanyang pananampalataya sa kanya, minsang ito ay nakasalumuhan niya. Ngunit, may sinabi pa siya tungkol sa kanyang magiging mga tagasunod, na maniwala sa kanya kahit hindi siya nakikita. Sa Ebanghelyo ngayon, nakikita natin ang 3 punto. Una, espiritu sa misyon. Ikalawa, nakikita sa paniniwala, at ikatlo, hindi nakikita sa paniniwala. Una ay binibigyan sila ni Jesus ng kapayapaan. Hindi ito tulad ng ibinibigay ng mundo, kundi ang kanyang sariling kapayapaan. Pagkatapos ay binibigyan sila ni Jesus ng kaloob na espiritu na nagmumula sa Ama at siyang magtuturo sa kanila ng lahat at magpapaalala sa kanila ng sinabi ni Jesus. Pagkatapos ay hiningahan niya sila at binibigyan sila ng misyon na magpatawad at mahalin at itayo ang simbahan. Pangalawa, meron tayong Tomas na nakakita at naniwala. Ibinigay ni Jesus kay Tomas ang kanyang mismong presensya upang makita, ngunit ang mahalaga ay ipinahayag ni Tomas, ang aking Panginoon at aking Diyos. Natila hindi inilagay ang kanyang mga kamay sa tagiliran ni Jesus. Ang kanyang pananampalataya ay buong-buo. Pagkatapos, ang huling yugto ay nagpapatuloy sa atin. Yaong daan-daang libo na hindi nakita si Jesus, subalit naniniwala sa Kanya. Ito ang aming pananampalataya, naniniwala kahit hindi nakita. Ngayon ay Divine Mercy Sunday, ang ikalawang linggo ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Pope John Paul II sa canonization ni Santa Maria Faustina noong ika-30 ng Abril taong 2000. Kasunod nito ay opisyal na idineklara ng Vatican ang nasabing pista ng Linggo ng Banal na Awa. Ang Divine Mercy Sunday ay makikita bilang pagtatagpo ng lahat ng misteryo at grasya ng mahal na araw at linggo ng pagkabuhay. Ang nasabing kapistahan ay nakatuon sa liwanag ng nabuhay na mag-uli na Kristo, sa isang maningning na sinag ng maawaing pag-ibig at biyaya para sa buong mundo. Sa kanyang mga paghahayag kay Santa Faustina, ay ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagnanais na ipagdiwang ang natatanging kapistahan na ito. Sinabi niya na ang pista ng awa ay umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang malambot na puso at ang sangkatauhan ay hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggang sa ito ay bumaling sa bukal ng kanyang awa. Ang pista ng awa ay umusbong mula sa kaibuturan ng di masusukat na awa at pagmamahal ng Kristong nabuhay na mag-uli. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang aking ama ang piloto, inihahatid ako ng aking ama sa aking tahanan. Amen.